2:00 ng madaling araw. Tahimik ang lahat. Katahimikan na parang nagbabanta na may mangyayaring hindi maganda anumang oras. Isang truck ng Brinks ang nakapark sa isang truck stop sa Lebec, California. Sa loob ng truck, isang guard ang natutulog, nagpapahinga matapos ang mahabang araw. Habang ang isa naman ay umalis panandalian upang bumili ng kanilang hapunan. 27 minutes. Matapos ang maiksing oras na ito ay bumalik na ang isang guard na bumili ng pagkain, ngunit sa kanyang pagbalik ay tila parang may mali. Agad niyang ininspeksyon ang truck mula harap hanggang likod. Sa likod ay wala na ang seal ng pinto, wala na ang lock, at ang mga nasa loob, milyon-milyong halaga, naglaho na parang bula. Ngunit hindi sa Lebec nagsimula ang istoryang ito. Nagsimula ang lahat sa The International Gem at Jewelry Show in San Mateo. Gabi bago mangyari ang lahat, ay ipinasok ng mga jewelers ang kani-kanilang kabuhayan sa maliliit na mga orange bags. Naglalaman ng mga mamahaling diamonds, gold, watches, iba't ibang makikinang na mga jewels. Ipinagkatiwala sa Brinks truck para sa transport ng mga ito. Isang truck, 2 guards, isang standard routine transport. Ito ang inaasahan ng mga jewelers ng Brinks Trucking Company. Ng 2 gwardya, ang hindi alam ng lahat ay may nagbabantay na sa truck kung saan nakaload ang mga mamahaling jewels, at ang mga nagbabantay na ito ay wala ng balak pakawalan ang kanilang target. Nang makaalis sa International Gem and Jewelry Show sa San Mateo ang truck, ay nakaabang na agad ang 3 lalaki. Maingat na nagmamasid mula sa malayo, kampante, ngunit hindi nagmamadali. Ang destinasyon ng truck ay papuntang Los Angeles. Patuloy na sumunod ang 3 lalaki sa kabila ng milya-milyang layo ng destinasyon, sa kabila ng madilim na daan, maingat na sinusundan ang kanilang target. Madalas ninyong napapanood sa mga heist stories na ang mga high-stakes, high-score heist ay madalas na kinakailangan ng mabilis na aksyon, minsan kaguluhan, at mga magnanakaw na mga nakasuot ng full-face masks. Ngunit ang istoryang ito ay natatangi sa karamihan ng mga nakaugalian na mga heist stories. Ang heist na ito ay purong nakafocus sa pasensya ng mga magnanakaw. Sapagkat ang mga magnanakaw sa istoryang ito ay hindi lang basta naghintay ng tamang oras para atakihin ang kanilang target. Ang hinintay nila ay ang eksaktong oras na magkakamali ng galaw ang kanilang target. At di rin nagtagal, ang pagkakamaling iyon ay dumating. 2:05 a.m. Flying J Truck Stop, Lebec, California. Huminto muna pansamantala ang truck upang makapagpahinga ang driver, habang ang isang guard naman ay lumayo muna panandalian upang bumili ng makakain. 27 minutes. Yun lang ang kinailangang oras ng mga magnanakaw upang mahakot ang score. Walang CCTV camera sa area, walang witness, walang panic, walang kaguluhan. Kalmado lang ang mga magnanakaw na naglakad papalapit sa truck. Tahimik na tinanggal ang seal at lock ng pinto. Sa loob ay ang ilang dosenang mga orange bags, naglalaman ng mga kayamanan. Diamonds, gold, watches, jewelry. Hindi nila sinimot lahat ng karga ng truck. Pinili lang nila ang pinakamataas ang mga presyo. Tahimik pa rin ang lahat ng matapos sila. Walang basag na mga salamin, walang pagtunog ng alarm, tanging katahimikan lang ng gabi. 2:32 a.m. Nang makabalik na ang guard na bumili ng pagkain at doon lang nila natuklasan na nanakawan na ang kanilang kargamento. Sira na ang seal, tanggal na ang lock. Mabilis na tumawag sa mga otoridad ang 2 security guard at di rin nagtagal ay dumating na ang mga ito upang mag-imbestiga. 22 to 24 orange bags were missing. Sa una, ang unang official na pahayag ng mga otoridad ay nasa $8.7 million ang nawala. Iyon kasi ang nakadeclare sa mga papeles. Ngunit nagsinungaling lamang ang mga jewelers na nagmamay-ari ng mga nawalang jewels. Dineklara ng mga ito na nasa $100 million ang tunay na halaga ng mga nawala. Dahil dito ay biglang nagbago ang lahat para sa mga otoridad. Hindi lang ito simpleng robbery. Ito ay one of the largest jewelry heists in modern US history. Ngunit bakit nga ba nagkaroon ng misunderstanding sa value ng mga nawalang jewels? Ang sagot ay nasa mga jewelers. Karamihan sa mga jewelers ay nagdeklara ng mas mababang value para sa kanilang mga jewels upang makatipid sa shipment cost at insurance.
Ang problema, hindi nila inaasahang target na pala sila ng mga magnanakaw. Makaraan ng ilang taon ay tuluyan ng lumamig ang kaso. Walang nahuling mga suspect, walang na-recover na mga jewels. Tanging tanong lang ang naiwan. Paano nangyaring nanakaw ang nasa $100 million na halaga ng mga jewels nang walang naiwang ebidensya o kahit na anong clue? Hanggang sa isang araw, natagpuan ng mga otoridad ang sagot sa kanilang katanungan. Naghahanap sila ng ebidensya sa truck, ngunit ang ebidensya ay nakatago pala sa data. Nang maisip ito ng mga investigador, agad silang nagsagawa ng trace sa cellphone activity sa mismong ruta ng truck. Signals, movements, patterns. Nang matapos ang mapping ng mga nasabing cellphone activity na ito, ay nagsimula ng lumitaw ang mga hinahanap nilang clue. Natagpuan nila ang ilang mga devices, magkakasamang binabaybay ang mismong ruta ng truck, mula sa San Mateo hanggang sa Lebec. In June 2025, federal prosecutors announced charges against 7 men from Southern California. Ang mga kalalakihan na ito ay hindi mga amateur na mga magnanakaw. Isa silang formal na heist crew, planado at organized ang kanilang trabaho. Bawat isa ay may sinusunod na role sa kanilang mga pagnanakaw. Mabilis na naglabas ng warrant ang mga otoridad. Sa huli ay nabawi ang ilang mga jewels, ngunit karamihan sa mga mamahaling mga jewels na ito ay nawala na parang bula. Maaring nabenta na, posibleng tinunaw na. Sa huli, kinonsiderang solved na ang heist na ito, ngunit hindi sa magandang paraan sapagkat napakaraming mga jewels ang hindi na nabawi, maging ang tiwala ng mga jewelers sa mga trucking at shipping services ay naglaho na din. Paano nga ba kasi nangyari na sobrang daling naglaho ang mga jewels na ito? Dahil ba sa sira at lumang sistema? O dahil sa kahinyohan ng mga magnanakaw?